Na-recover na lahat ng mga labi ng mga pulis na napatay sa madugong engkwentro ng Special Action Force at mga tauhan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Mamasapano sa Maguindanao. At umalis na rin po ang mga pulis at militar sa lugar dahil tapos na nga ang retrieval operation. Live mula sa Maguindanao, nagpapatrol si George Carrillo. George, ilan ba talaga ang namatay? Ilan ang nasugatang pulis? Ilan ang civilian? May nadamay bang civilian? Kabayan, sa report na pinadala sa Philippine National Police, itong Provincial Police Office ng Maguindanao, 44 ang na-recover na bangkay at 11 naman ang naitalang sugatan. May mga nakahalong sibilyan dito at ayon niya kay Senior Superintendent Rodel Hoxon, itong bilang na inilabas ng pulis ay magkasama na ang sibilyan at ang pulisya. At dahil all accounted na, wala na ring retrieval operations na ginawa sa nagdaang maghapon. Nagbabalikan na ang mga sibilyan dito sa barangay Tuka na Lipaw na nitong mga nakalipas na araw ay puno ng dugo dahil sa nangyaring bakbakan. Ngayon na lang din nakabalik ang pamilya ni Monera Andir na kasama sa mga lumikas dahil nagmistulang garrison ng militar ang bahay nila. Sabi ni Monera, nagsikain pa ng paninda niya at bawat sulok ng bahay nila ay may uniformadong tao na tawag niya ay sundalo. Pati paligid ng bakuran nila ay naging pwesto din ng uniformado. Pruweba ang mga pinutol na dahon ng saging sa paligid na ginawang higaan. Ang sinasabi ni Nanay, itong mga dahon ng saging na to ay ginamit pang higaan ng mga uniformadong tao na nagpunta dito. Itong mga pinagputulan na to. Mga saging, pa rin ang pinahiga namin. Dito raw nagsitambay yung mga uniformado. Oo. Hindi baguhan si Monera sa bakbakan dahil dito na siya tumanda. Pero nakakagulat para sa kanya ang eksenang tumambad sa kanya linggo ng madaling araw bago nangyari ang gulo. Dito nakita ko doon sa mga pusuna yung ding. Gabi, tiguhangan to. Marami ng tulak. Marami na. Tulak. Natiga kuha na guna ko nandoon sa mga pusuna yung ding. Manglakar-lakar siya dito na mga sasakayan niya. Kahit ang kapitan ng barangay ay nagulat dahil nang magtawag daw siya noon sa army at maging sa BIFF, parehong hindi alam na may nangyayari. Sabi pa ni Chairman Ismail Hasim, dahil madilim pa noon dumating ang mga uniformado at debaril, hindi nila malaman kung pulis, militar o MILF ang mga nagdatingan at gumagawa ng kaluskos sa paligid. Sabi ng kwan, gusto ng 45, Kap, wala tayong tropa dyan. Baka ano yan, tingnan mo masyado kung ano yan. Bali, tumawag sa mga kwan sa 105. Sabi nila, ewan namin kung ano ito. Naka-half-mast ngayon ang bandila sa munisipyo, simbolo ng pagluluksa. Pero sa gitna nito, ang problema ng lokal na pamahalaan ay ang matinding iniwan na takot sa mga residente. Siyempre, natatakot pa rin, nandun pa rin yung trauma. So, yun nga po yung ginagawa natin ng paraan kung paano po babalik sa normal yung kanilang pamumuhay. Yung standing order dati na araw-araw po kasi may nagkandak ng foot patrol, mobile patrol at saka checkpoint. So, paigtingin, mas lalo po namin paigtingin yun. May mangilan-ngilang tao sa mga kalapit na barangay na naglalabasan na rin at bumabalik sa dating takbo ng kanilang buhay. Kung makakasalubong ay nakakangiti, pero halata ang kakaibang pananahimik matapos silang maipit sa bakbakan. Kabayan, dito sa kampo na ito ng Philippine National Police sa Maguindanao, nagpalipas ng magdamag itong mga pulis na nasangkot nga doon sa madugong aksidente. Bagamat kanina nasubukan namin silang lapitan, ang sinabi nila ay pakiusap na wag na lamang sana silang interviewin dahil lang order sa kanila ay bumalik na lamang sa kanilang area, bagamat hindi naman tinukoy kung saan ang punta nila. Kanina din makapananghali ay naresolban ng pulisya ang tangka na pagpapasabog sa mga transmission line sa bayan ng Pagalungan dito pa rin sa Maguindanao, at na-recover pa ng Philippine National Police yung mga improvised explosive device, 3 piraso na gagamitin sanang pasabog dito sa mga transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines. Wala pang matunton na grupo o tao na posibleng nagtanim nito at ngayon ay subject ng investigasyon itong pangyayari sa bayan ng Pagalungan. Kabayan.
So ulitin ko lang, George, ilan ang patay, ilan ang yung patay na na-recover at ilan yung nakaligtas? Okay. Sa listahan ng PNP, 44 yung patay na na-recover. Tapos merong 11 na wounded na inireport nila sa Campo Crame. Kabayan. Lumalabas na wala pa silang 100? Kabayan, yung bilang ng na-recover na bodies ay hindi naman kumakatawan sa kabuuan ng puwersa na sumama sa operasyon. Yung mga pinakita natin kaninang video ng mga taong sumasampa sa truck, nagkaroon ako ng pagkakataon na magtanong pa sa kanila bago umalis kung sila ba ay responde, kung sila ba ay kasama sa retrieval operation. Ang sagot sa akin, hindi po. Kasama kami sa operation. Ibig sabihin ay bahagi sila ng grupong pumasok sa Barangay Tuca na Lipaw ng bayan ng Mamasapano. Kabayan. So ibig sabihin, yung napatay, yung nasugatan, at saka yung hindi nasugatan o nakaligtas, wala man lang galos, kasama pa rin yun. Yun ang hindi mo alam kung ilan ang bilang. Kasama pa rin. Wala pang nilalabas sa ganung report officially ang PNP. Kabayan. Okay, so linawin lang natin, wala pang opisyal na pinalalabas ang pamunuan ng PNP o kaya si Secretary Mar kung ilan talaga ang nag-operate na Special Action Force doon sa Maguindanao. Tama, kabayan. Dahil lalo dito sa kinaroroonan namin, kung magtatanong ka sa mga pulis na nandito sa munisipyo, kung magtatanong ka sa pulis na nandito sa Provincial Police Office, politely ay humihingi naman sila ng dispensa at sinasabi nila kung may itatanong tungkol sa operation na nangyari sa Mamasapano ay doon na lamang mag-refer sa regional o sa mga nakakataas sa kanila dahil under investigation na nga ito. Ang utos sa kanila huwag nang mag-entertain muna ng media interview at ipaubayan na lamang muna sa nakakataas yung pagbibigay ng impormasyon. Kaya yung impormasyon na yung kabayan, hindi namin hawak ngayon. Kabayan. Maraming salamat si George Carino live mula sa Maguindanao.